Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, 8 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning. Yes, good morning Eastern Visayas. Good morning. Good morning. Adlaw nga Huwebes mga igala. Enero 29 tuig 2026. Welcome sa atong linaw sab nga tulumanon. Ini nga nga programang Good Morning Eastern Visayas nga magatod kaninyo sa mga nag-unang balita sa Tibuok Rehiyon 8. As katambayayong nato ang ato nga mga sister stations. Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas Calbayo. Ito nga ang ato nga mga sister company, ang ato nga Philippine Information Agency. Diha sa Baybay City, ang DYDC. Yes, sa kalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret. Kauban nato sa Master Control, Engineer Nuki Parado, Kuya Rito Cabales. Kauban na nga ito nga mga interns from Southern Leyte State University. Yes, bueno, kumusta man ang inyong kabuntagon? Ato kita biyahe no sa ato nga sayron ang kahimtang sa panahon ug ang mga nag-una nga impormasyon ngadto sa Calbayog City. Yes, pinaagi kang Ati Charmaine Perito Balvez. Yes, Ati Charmaine, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Ate Dalia Abiera Urit Atwil. And sa mga kaupanida sa Master Control. And yes, sa Bugos Kapero sa San RP, sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning naman, Ate Dayan Camplon ug sa Bugos Kapero sa San RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning sa aton kaupod sa Akadim sa VSU DYDC FM at Mikay Gongora. Yes, good morning and good morning liwat. Cancer Bong Pidalino tikang naman sa PIA Southern Leyte. And dinhi sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvez. Ngan kaupod naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Okay, so siyahan sa updates sa panahon din sa Calbayog. So, okay, so far naghayag na no namon panahon din sa Calbayog, nagpapakita na si Mr. Sun. Amon temperatura sa 25 degrees Celsius, pinakahamubo sa 20 degrees, pinakahitaas sa 28 degrees Celsius. So wala kita expected nga pag-uran niya na magkulo pa no, pero may paghihapon na experience kita nga mahuruhagkot. Nga panahon, naka-jacket kita. Para natin, of course, mga sangkay na noin, nauuso pa yan na ang mga pagkasakit tungod sini nga panahon sa dirigi hapon kita magtagiya, sini nga kahagkot, permilat kita magbahalon sa jacket or magdarasin pa yung proteksyon kontra sa uran. Update naman sa pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. Okay, so may the service advisory naging palusad ang Calbayog Water waray tubig tungod sa bubuhaton nga desiltation or cleaning and cut and cover ngan pump sump sa Kabatuan Pumping Station. So ang schedule yan na ini adlaw Webes, titikangan niyan alas 6 san gabi kutob buwas alas 6 san aga. Enero 30. Kundi apektado ang bugos nga service area sa Calbayog Water. So ginabisuhan ang nga tanan nga mga concessionaires nga magtirok kita sa tubig para may magamit kita samtang nagpapadayon ang maintenance activity sa Calbayog Water. Again, waray
abid san tubig, tikang alas 6 niyan san gabi, kutob alas 6 buwas san aga. Update san pagtaga kuryente, may scheduled power interruption buwas ini adlaw Viernes ngan sa Sabado. Enero 31. So una, buwas adlaw Viernes, Enero 30, tikang 9 a.m. to 5 p.m. kundiin apektado ang mga barangay san Kagsalawsaw, Trinidad, Basud, ngan Barangay Kahumpan, dinhi sa Kalbayog. Ang rason, pagbalyo sa dunot nga poste sa Barangay Trinidad, pag-convert, tikang phase 1 pakadto 3 phase primary line sugadman line clearing activity sa Barangay Trinidad Kutob, Barangay Basud. Ngan pagka-adlaw Sabado, Enero 31. Last day na ngayon mahuhuman na luwat ang Enero. Sa pang-schedule, tikang 8:30 a.m. Kutob 5 p.m. apektado Barangay May Salong, Luok, Himautan ug Barangay Rojas. Ang rason, pagbalyo san linya san kuryente, bare wire, pakadto insulated from Barangay Tabawan, cut out, Kutob, Himautan. Inusap pa nga anunsyo, dinhigihapon sa Kalbayog, kundiin usa nga karangalan para sa Calbayog City, ang pagkilala nga nakarawat ni Ramon Sumagang, usa nga empleyado sa LGU Calbayog, kasi usa siya sa 24 nga mga individual sa bugos nga nasod nga kumarawat san Dangal ng Bayan Award. Buhat ini kakulop ni Miyerkules, Enero 28 sa ginbuhat nga pagpupugay 2025 sa Malacañang Palace. Iniingging presentar ni Ralph Recto. So ini nga parang tikang ini sa Civil Service Commission nga gingagawad sa dun mga public servants nga nagpapakita sa era honesty, in malasakit, accountability sa era pagserbisyo. Ngano sa panganunsyo gihapon, tikang naman sa City Hall's office, kundiin may dinasaragin palusad nga schedule Sanchez Tosomayasis Mass Drug Administration MDA para ini sa bulan Pebrero ngan bulan Marso. So ini ang libre nga pagpainom san bulong kay gahatag para malikyan mapugnan ang schistosomiasis o snail fever. So again sa mga diri sigurado or sa mga nahadlok. So safe po ini nga bulong nga igahatag san mga health worker. Epektibo po ini ug importante gihapon ang pagpartisipar sa mga residente para maproteheran gihapon ang kalugaringon, pamilya ngan bugos nga komunidad. So again, magpartisipar kita sini sini nga bubuhatan nga Schistosomiasis Mass Drug Administration MDA. Magburbligay kita urusan naton nga sugpuon ang Schistosomiasis. Para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, wanted person sa kaso nga serious physical injuries dakop sa mga kapulisan sa Kalbayog. Ng empleyado sa LGU Kalbayog kumarawat dangal ng Bayan Award. Ang detalye igsusunod kahumanla sa second part sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Yes, sa Teacher Shmaine, thank you so much sa imo nga pasyonang impormasyon. Biyahe kita ngadto sa Borongan City. Ito panginanuhon kung kumusta ang panahon ug mga naguna nga balita. Nagi kang Tidayan Kamplon. Yes, sa Tidayan, good morning. Good morning, Eastern Visayas! Yes, thank you so much, Ate Dalia. Good morning gihapon mo pengaga Sir Bong, Ma'am Micaela ng Ate Charmaine. So good morning to natin mga partners, production team, Tikang Hadiwa-ES, Ate Pen Pumida, Ate Soca Berienda, Ate Daisy Lalos sa Belizar. Atin mga tigpamatiingan at nagkikita ito natin live stream, maupay nga aga. Ngayon nga rin ito, nabugos nga person, DYST, Maman Station Manager at Ruth Bunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio, Aman Admin Sir Buboy nga nanako na partner, Dida Master Control Engineer Al Queen.
Aba kay matagham kanda ati Charmaine, ako kihapon hinagkutan. Ito na ato na boses. Pero balita nasirak man hi Mr. San nga dito na City of Borongan niya nang atak na. 24 degrees Celsius ito natin air temperature but feels like 26 degrees. Magiging mo pa ito na panahon nga dahil ito na kaalas 11 nga na posible ito na pag-uran. Pero guti ilang nga chance sa sangkay 20 to 30% niyan ito na adlawoy. Nga dapat ito na kakulup unina. Yan, haibang update, Borongan Water District, waray manigin na pagawas ng abiso para hin water service interruption. Ngan Eastern Summer Electric Cooperative, adtoon ira schedule, yan ang adlaw January 29. Alas 9 hitaga nga dagalas 4 hituan kalup correction of a low clearance C3 structure converted to C15 at Barangay Gahuy, Giwan ngan line clearing or vegetation. So ito na affected areas, crossing ito na Barangay Kugon, Surok, Alang-Alang, Gahuy, Sapaw Street, Genevieve Sites 1 and 2, rest of Taytay, Pagnamitan, Baras, Ngulos ngan Barangay Sulangan, Nagkiwan. Yan, so far, ang mamalay ito na paabiso ito na Eastern Summer Electric Cooperative. Yan, baga kinanta. Kanina okay pa doon natin boses before pumuroko nga niya. Anyway, sangkay, ang mula doon paabiso ng Eastern Summer Electric Cooperative. Parte naman ito na peace and order. Generally peaceful nga dito in City of Borongan, bugos nga probinsya ito in Eastern Samar. Waray man mga dumarag nga mga krimen o kung ano pa man nga panhitabo nga dito natin na probinsya. Ayan, good morning nga kan Sherwin Bartolo Balanday. Good morning, watching from Barangay San Ramon, Pambuhan, Northern Samar. Thank you so much. And Jennifer Gulmatico, thank you gihapon. Nga natin mga laray luhan na hikay ito na bugos nga persa na DYS team. 94 million pesos God Fund ginatratarhan konseho. Ha budget deliberation han 1.6 billion pesos nga 2026 annual budget ito na LGU Borongan. Ngan pan-distribuer ito na Safe Conduct Pass HFRs nga nag-apply hinamnestia gindumara ha Borongan. Police Colonel Macasil igin na patapod ito na suportahan ng Philippine National Police. Ayan, iniog atong detalyan, iyan ang pagbalik phase 2 ating taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Ate Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much Ati Dayan sa mga impormasyon na gikan diha sa Borongan City. Send my regards sa atong mga kauban labi na sa technician nato diha. Same with sa Borongan. Yes, biyahe kita ngadto sa Baybay City. Ato paginanuhon kung kumusta po ang panahon ug ang mga nag-una nga balita ngadto sa Dakbayan sa Baybay. Pinagi kang Ati Mikay Gongora. Yes, Ati Mikay, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Dalia, good morning. Maadyong buntag sa atong mga sukintig paminaw. Good morning as well sa atong mga kaubanan or kaupod nining atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag, Visayas State University. Mayong buntag, Baybay City, Leyte. Mayong buntag sa mga nagpaminaw nato ning atong Sibianan. Ingon man sa mga kita sa atong live no Facebook live sa mga nagsubaybay permi ning atong tulumanon. Good morning, mayong buntag, and I'm hoping na anamo sa maayo nga kahimtang karong adlaw. Yes, sa makausapag, good morning. Sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongorang, yung makauban karong adlaw din sa DYD's FM sa paghatod alang sa paghatod no sa mga balita, updates og serbisyo publiko din sa Dakbayan sa Baybay. Okay, so aran sa atong mga pasiunang impormasyon sa atong panahon dinhi sa atong nahimutangan karon sa Dakbayan sa Baybay, mga higala, nagpakita gyud ang atong haring adlaw. Sunny ang atong
adlaw karon apan medyo kusog ang hangin no. So oo, ang expected or ang wind gust kaya nasa 32 kilometers per hour. So kusog-kusog ang hangin na hagkot medyo tugnaw ang panahon apan lagi adunay napakita ang atong adlaw. So init gahapon siya pero mura kaog kanang naay kuan gihapon no kanang tugnaw and partly cloudy mga higala no. So ang atong expected nga temperature or base sa weather forecast is 23 degrees Celsius mga higala. Sa lain nga update sa atong Baybay City Water District karong adlaw Enero 29 disconnection dunay disconnection nga schedule diha sa may barangay Candadam og sa Brandy Island ni Nakbayan ug ugma pohon Enero 30 adto sa barangay Santa Cruz. Aduna sa gipagawas ang LECO 4 nga disconnection schedule karong adlaw din sa Nakbayan sa Baybay sa mga unpaid bills no, unpaid December bills sa barangay Hilapnitan, Bunga, San Agustin, Marcos, Makinhas, Siabo, Zacarito, Mapgap, Sapa, May Patag ug Pangasugan. Sa mga dunay unsettled or unpaid nga December bills no, so i-settle na ninyo or maklikayan kining disconnection sa kuryente. Ang atong Baybay City Health Office nagpagawas usab og pahinom do pahibalo no nga ang naasoy nga buhatan andam sila mudawat og breast milk donors alang sa mga nanay nga bag-o pa lamang na anak ug dili pa makahatag og gatas sa ilahang mga bag-o nga nahimugso no. Sa mga interesado nga mo donate ilabi na katong mga silingan o duol ra sa Baybay City Health Office duol ra sa maong buhatan mamahimong moadto lamang sa lactation room sa City Health para dito pagahimuon ang breast milk extraction mga higala no. So aduna usay mo assist nga staff sa nutrition office anda mo tabang og mo facilitate sa maong breast milk extraction no. Sa mga interesado mo donate so adto lamang sa Baybay City Health Office aron makatabang usab sa mga inahan nga adunay mga bag-o pa lang nahimugso no wala pag-igong gatas nga ma-produce. And pahinumdum naman po gikan sa tong kapulisan nga kikinahanglan gayud nga magsulob ang ato mga riders and passengers sa standard protective helmet. So dili lang katong sa to nga helmet kundi ang katong sakto gayud no nga helmet para malikayan or para proteksyon proper head protection sa labi na sa pagbiyahe no. So kini nga maong pahinumdum ubos kini sa balaod nga Republic Act number 10054 or the Motorcycle Helmet Act of 2009 mga higala para po protektado ang both drivers and back riders sa panahon sa pagbiyahe mga higala. So dili gyud kalimtan ang pagsulot og helmet bisan asa mo paingon bisan duol lamang ang biyahe. And usab kita sa mga updates or gikan sa tungtunghaan Visayas State University. Once again congratulations sa atong Abaca Researchers and Innovators team sa VSU for sa inyong nadawat nga pasidungog kagahapon Enero 28 dito sa Malacañang Palace 2025 Gawad Lingkod Bayan ang Pangulo Award group category sa gipahigayon nga pagpupugay 2025 parangal sa mga lingkod bayani nga ipahigayon kagahapon so gikaingon pa. Ang maong prestigious award was conferred by His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. represented by Executive Secretary Ralph G. Recto. So congratulations kinda Dr. Romel Armisen, Team Leader, Dr. Feliciano Sinon, Miss Judez Salomon, Dr. Luz Moreno, Dr. Flora Duatin, gikan sa atong National Abaca Research Center nga nahimutang din sa atong tunghaan VSU. Okay, so mga katong mga higala nga mga updates, mga pahibalo and mga kalambuan din sa atong dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw Enero 29 LGU Baybay City nakaangkon og mga major awards sa RIHAC 2025 VSU Agriculture Technology Business Incubator naghimog monitoring visit sa mga incubatees sa RAISE Eastern Visayas at ang dugang detalye nini sa pagbalik ning atong sa pagbalik ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas.
Yes, thank you so much, Mikay, and send my regards po sa atong mga kaubanan diha sa VSU sa Diway DC. Alright, atong dili kita maglangan, atong pangumustahon. Ang update ngadto sa Dakbayan sa Maasin. Dinhi ra gihapon sa Southern Leyte. Pinaagi sa atong kauban sa Philippine Information Agency. Aniya sa linya si Sir Bong Pedalino. Yes, Sir Bong, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Bong, murag nakamute ka. Lera. Ayun. Nakamute. Nalipat. Majong Sakay, punta sir. diha kanimo Ma'am Dalia Abira Urit at Will. Kompleto Kompleto gyud. Sa atong mga kauban sa buhat diha sa Radyo Pilipinas sugod sa DYSL. Kung may buntag mara mag-ako rin kinabatan-unan din karon. Ako ra boy the only rose among the thorns. Bali, sir, Anyway, ikaw ang thorns, kami ang rose. Ama ba? Anyway, managing on the show must go on. So, may buntag diya sa DYUG Calbayog ni Ma'am Charmaine Perito Balves o sa atong mga ka-PCO, ka-Radio Pilipinas. Dili na ka-Radio Pilipinas, kay PIM. Kauban sa buhat, lagtod nga pagkasulti. Diyang dapita, yung ma'am diha ni Ma'am Dayan Camblon sa DYES Radio Pilipinas Burungan. Libot na yun natong Eastern Visayas, no? Napayo sa kuwang. Sa DYDC PSU, may buntag ni mo diya, Ma'am Mikaela Gongora. Kompleto ng roll call. Okay. May buntag sab sa tanan natong mga suki gyud kayo tigminaw dili mahingpit ang ilang adlaw kun dili makapaminaw nining atong buntagon nga tulumanon sa Good Morning Eastern Visayas bisan asa man kamo karon na hiluna dinhi sa Silangang Kabisayaan sa tibuok Kabubud-an o Bakha sa tibuok kalibutan ug iapil na lang nato sa tibuok universe kay tele taga ISS sanay nga International Space Station naka-monitor po. Dinhi sa Dakbayan sa Maasin, Ma'am Dalia, Ma'am Charmaine, Ma'am Dayan o Ma'am Mikaela, sama sa gihapon sa inyo nang gikataho, init apan bugnaw kayo. Mo nay nakaingon nga init ug bugnaw. So angay nga magamping gyud kanunay kita sa atong panglawas aron dili tataptan sa mga kalit-kalit gyud mga balatian. Sa atong kahimtang sa kuryente, bay buhol man ay naka-schedule karon sa atong Solico, Southern Leyte State University kagahapon ba gani? Di ay unscheduled. Hopefully nahuman na ni dito sa Pacific area, Hinundayan o sa Hinundayan duha ka barangay. So gahapon man ni Enero 28. O karong adlaw diri sa Dakbayan sa Masin, mapawong diri sa sentro kay magtaod sila og secondary line correction day. Sa barangay Abgao, naapoy sa Tagnipa. Entero adlaw ra ba yun? Alas 9 ngadto sa alas 5. Anyway, mo naman yun ni atong live, no? Matag karon niya na may scheduled o dili pod may schedule nga power interruption. Sa atong hapsay og kalinaw, basta na ako na face na may order. Peace and order situation. Diri sa Dakbayan, padayon gyapon atong kugihan nga mga kapulisan pagpanakop sa mga badlongon buaw. Over the weekend, dito hinunay nahitabo sa Tomas Opos. Nasay ginakop kay hilig pumalagi kay po mamaligya o kini mga ginadili nga droga. Sa atong hemda sa tubig, di na lang tingin nato istoryahan kay dinis Dakbayan sa Masin. Oy, Ginoo ko. Na ay agas, napoy way agas as in. Murag hasta nga niyang City LGU mutabang na alayon dito og hatag og tubig dire sa barangay Kumbado, amo para bagyong barangay. Ambot kas bagtikan, okay. Okay na tingin na sa ila ha. Kay doon man sa source. Anyway, naman sa tayo ang alternate nga kakuhaan o tubig. Importante lang, maligo yun kada adlaw. Di ganit kaligo, mahilamos na lang. Samtang sa di pa nato ihatag nga itong nagbinugto nga headline, ato na hisgutan nga itong gamayng trivia nga itong idalit matag onboard na to kada Huwebes. Atong istoryahan ng taong gitagalan na lang unong kabulan nga mabuhi. Mas daghan pa nung katuigan ang miabot kaniya. Atong ilailahon si Stamatis Moraites, taga-nasod sa Greece ni siya. Apan tuwa na nagpuyo sa Amerika. Giingnan siya mga doktor nga nag-atiman kaniya
Adto na siya lung cancer. Simple lang kayo, lung cancer. O unom na lang kabuan kuto bangeng iyang kinabuhi pag pujo nining kalibutan. Kumanay na mi uli si Muraitis sa Greece, kay taga Greece man siya. O niya dito sa usa ka isla nagpadayon na iyang kinabuhi bisan ba sa moong makaguol nga kasayuran. Apan wa siya magpasagad kay atiman gyud niyang iyang kagalingon. O niya kaon sakto exercise kanang manginana ba. O tuod man milapas og unong kabuan ang iyang kinabuhi, nagpabilin siyang baskog dakong buhi sukwahi sa diagnosis. Paglabay sa daghan pang mga katuigan nimbalik sa US. Okay ang nasayran nga una pang nangahanaw sa kalibutan kadtong nag-ingon kaniya nga unom na lang siya kabulan. Sa tuig 2013 namatay na gyud si Moraitis sa edad nga 98 anyos. Nadugangan og 40 katuig, laliman ka 40 ang iyang kinabuhi kay nag-edad man siya 58 anyos natong higayuna nga giingnan siya unom na lang siya kabuan dinis kalibutan. So from 58 na himong 98 ang iyang edad pagkana kong kahibulungan without offense na sa mga physicians ha kay nagbasa lang ta sa taho nga atong nakuy-kuy. Okay, ano na ta sa itong bugtong headline, malampuson ang pagsaulog sa Sakay-Sakay 2026 Festival. Kana, bisan pa man, naoktaba kini, gumikan sa bagyong si #AdaPhilippines. At ang detalye, nagbalik sa ikaduhang bahay ng atong buntagong tulmanon. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Yes, gan salamat sa imuhang update diha sa dakbayan sa masin Sir Bong Pedalino sa Philippine Information Agency. Yes, Beno, sa atong update dinhi sa Sugod. Oh, so far sama sana sinati, no, majority sa ato nga mga kaubanan sa Rehiyon 8. Higpit nga nagpakita si Haring Adlaw, although sa kining kadlaw, no, kay grabe gyud katugnaw. So amping sa ato nga mga kaigsunan, peace and order situation so far sud sa nakalabay nga 24 ka oras sa hapsayog malinawon ang ato nga mga kalungsuran dinhi sa Southern Leyte. As to update sa atong sugang dagita, doon na mention na ni Sir Bong, no, dili na nato kanon nga doon ay scheduled power interruption diha sa dakbayan sa Maasin, particular sa portion sa Barangay Abgao, no. So sa ato nga mga member consumer owners, gihangyo kamo sa pagsabot ni ining hinungdan, no, sa pagpaong sa kuryente karong adlaw. Alright, para sa atong headlines nga inyohang tangan sa atong pagbalik. Fishing gear caravan gilunsad sa Philippine Coast Guard Southern Leyte. LGU Hinunangan gipasidunggan sa Rayhack 2025. LGU Libagon nagpahigayon og special meeting sa Local Council for the Protection of Children. Bueno mga igala, sa ato nga pagbalik ato nagyong ihatod ang kompletong detalye sa mga balita. Standby kay mo balik ta kita human lang nining mga pipila nato kapahinumdum. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong Kulturang Pinoy, legit ang tradisyon, impormasyong musika. nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version. And yes, we are back mga Corpy at oras. Alas 8:38 na sa buntag. Parayon ka mong nagpaminaw sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. Ano, dili kita maglangan ning puntuha to ng yung siren ang kompletong detalye sa mga ihatod nga balita para karong adlaw. Sa itong unahon ngadto sa Calbayog City, nagika nga Ati Charmaine Pirito. Yes, Ati Charmaine, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Tamang salamat Ate Dalia Abiera Urit Atuil. And dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog siyahan sa mga balita nga naandam, wanted person sa kaso nga serious physical injuries dakop sa mga kapulisan sa Calbayog. Pamatian tan detalye matikang kansuzat pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga nadakop sa mga kapulisan sa Calbayog City Police Station an usa nga wanted person nga ginngaranan san alias Marwin alas 3:55 san Kulop, Kakulop, Enero 28, 2026 sa Purok 6, Barangay Rawis, Calbayog City. Ang suspect, 33 anyos nga construction worker nga residente sa Barangay Asedillo, Calbayog City, gindakop pinaagi sa operating team nga ginpapamunuan ni Police Executive Master Sergeant Omar Mukhtar Aba. May ada outstanding warrant of arrest ang suspect tungod sa kaso nga serious physical injuries ilarom sa Article 263 sa Revised Penal Code nga ginpagawas sa Municipal Trial Court in Cities sa Calbayog City sadtong Hunyo 11, 2021 nga may adapyansa nga 18,000 pesos. Sa oras sa pagdakop, ginpahibaro ang akusado sa rason sa niya pagkaaresto ngan san iya konstitusyonal nga mga katungod. Gin-record ang operasyon, pinaagi sa audio-video, subay sa giya sa Korte Suprema. Katapos, ginkadto siya sa Calbayog City Police Station para sa dokumentasyon antes i-turnover sa korte. Sumalakan Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Denver Riveta, nagpapakita ining operasyon sa dedikasyon san kapulisan sa pagpatuman san balaod ngan padayon nga paningkamot sa pagpadayon san kamurayawan ngan kahapsay sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa imo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Siyahan nga sumat ng ikayhan na DYSTM 94 million pesos sa God Fund. Ginatartarahan konseho ha budget deliberation han sobra 1.6 billion pesos nga 2026 annual budget hiton LGU Borongan. Ang detalye matikang kanatiso Kaberia. Radyo Pilipinas Report. 24 milyones de pesos sa kantidad ng Children Development o God Fund gintrataran sa Sangguniang Panglungsod ha pagpapadayon ng budget deliberation ng Konseho ang naging proponer nga sobra 1.6 bilyones de pesos nga 2026 annual budget ng lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa ang Martes, Enero 27 aging buhat SP Sessional ang siyudad. Ang nasabi nga God Fund dinigin
sayo do konseho nila City Budget Officer Attorney Maria Joyce Claire Caspi Ovico, kaupo dira City Health Officer Dr. Bernadette Apita, City Population Development Officer Mark Lucio Cortado Jr., Miss Elda Rodeles, ug Miss Pearl Rosary de Lima, it City Social Welfare and Development Office, ug Office for Senior Citizens Affairs, Uskahead Virginia Buna. Hining agad fund ginalutagaan hinpundo in mga programa, proyekto ug mga aktibidad nga may kalabutan hit Women Welfare Program, Youth Welfare Program, Persons with Disability o PWD's Welfare Program ug Senior Citizens Welfare Program. Lakip na din hanggang kikinhanglan nga pundo para hit direkta ayuda program, kantidad 31.2 milyones de pesos, monthly monetary allowance hit PWD's kantidad 4.5 milyones de pesos ug kantidad 54 milyones de pesos para hit monthly monetary allowance hit senior citizens nga mga burunganon nga diri upod ang social pension for indigent senior citizens program han gobyerno nasyonal. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at iso kaberian, detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang alang sa mga balita nga nakalap dinhi sa VSU DYD sa FM, LGU Baybay City nakaangkon og mga major awards sa RIHAC 2025. Ani ang detalye sa akong report. Good morning, Eastern Visayas. Og local councils nga nagpakita og talagsaong performance sa maayong pamalaod, kalinaw og kahusay, public safety og responsableng pagserbisyo sa katawhan. Atul sa maong recognition ceremony, giila ang Baybay City ISIP Regional Seal of Good Local Governance o SGLG Champion ingon man high functional sa 2025 Anti-Drug Abuse Council Functionality Audit o high functional sa 2024 Peace and Order Council Functionality Audit. Nagpakita kini sa ligon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pagpaligon sa kalinaw, kahusay ug kaluwasan sa komunidad. Dugang paniini gipasidunggan usab ang Barangay Poblacion Zone 20 sa dakbayan sa Baybay, ISIP Regional Champion ug National Winner sa 2025 Lupong Tagapamayapa Incentives Award. Kini usa ka pamatuod sa epektibong sistema sa barangay sa paghusay sa mga panaglalis o dispute resolution ug pagpatuman sa hustisya sa komunidad. Ang maong mga kadaugan hiuyon sa tumong sa DILG alang sa matino, mahusay at maaasahang pamahalaan ug nagpaligon sa padayon nga paningkamot sa LGU Baybay City sa paghatag og matinud-anon og responsableng serbisyo alang sa tanang baybayanon. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas. At oras Good morning, pala, Eastern. minutos na milabay human ang alas 8. Samtang sa laing bahin, gikan diri sa dakbayan sa Maasin, gidasok gihapon o giduyugan sa bagang duot sa katawhan ang gihimong Sakay-Sakay Festival nga gipasugdahan sa dakbayan sa Maasin pagkadomingo, Enero 25. Kini bisan pa man na postpone balik usa ka semana ang maong kalihukan imbis itulong sa naandang pitsa matag ikatulong Domingo sa bulan sa Enero kon Enero 18 karong tuiga 2026. May hulga sa datang panahon gumikan sa Tropical Depression Ada, ang unang bagyo nga misuod sa nasod. Hinungdan nagi paniguro sa mga hingtungdan ang kaluwasan o seguridad sa tanang mga ning salmot. Sa mga nagunag yung rason nga na-postpone ang mga activity. Prosesyon sa mga sakyanan sa dagat ang mithi sa Sakay-Sakay Festival. Narasangan Sakay-Sakay. Sakay ang imahen sa Senyor Santo Niño, kasaulugan nga nakadaninag mga
turistang dumudoong lokal man o langyaw. Sa tulumanon kapihan sa PIA Southern Leyte, si Dainty Ines Daling, City Assistant Tourism Officer, may klaro nga nalambigit sa relihiyosong pagtuo ang Sakay-Sakay Festival kay nagsaulog man kini sa kapistahan sa Balaang Bata, ilabi na alang sa mga Katoliko. Apan gihatagan usab og gibugaton sa city government ang nagpaluyo nga kultura o tradisyon nga sa kaniay pa sa mga karaang mulupyo sa masin kini gi-practice o gibuhat na si Daling nagkanayon. Gikan diri sa PIA Southern Leyte, Pong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa tong update dinhi sa Southern Leyte, LGU hinunangan gipasidunggan sa REHAC 2025. Para sa report taniya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Aljon. Nihakot og pipila ka mga pag-ila ang lokal nga panggamhanan sa hinunangan Southern Leyte kini atol sa gipahigayong REHAC 2025 celebrating good local governance sa Department of the Interior and Local Government kun DILG Region 8 sa Tacloban City. Nasairan nga lakip sa gidawat sa lungsod, pinaagi ni Municipal Mayor MR Joseph Tokmo ang 2025 Local Governance Champion ug ang plaque of recognition alang sa High Functional Peace and Order Council ug High Functional Anti-Drug Abuse Council. Gidawat usab sa hinunangan partikular sa Barangay Ambacon ang Award of Excellence human gipasidunggan isip regional winner sa 2025 Lupong Tagapamayapa Incentives Award kun LTIA partikular sa 3rd to 5th class municipality category. Dugang pa, gidawat usab ni Punong Barangay Francis Tabugon ug Secretary Lorhina Ruiz ang Lupon Lingkod Award nga nagila sa talagsaon ini nga dedikasyon ug kontribusyon sa epektibo nga pagpatuman sa 2025 Katarungang Pambarangay Program. Matod sa lokal nga panggamhanan, ang maong kalampusan bunga sa panaghiusa, matinud-anon nga pag-alagad ug padayon nga paningkamot alang sa malinawon, luwas ug progresibong hinunangan. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Empleyado sa LGU Calbayog kumarawat dangal ng Bayan Award. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Farm Worker 2 Ramon Sumagang mula sa City Government ng Calbayog, Samar. Sa 3 dekada ng kanyang serbisyo, bihira ang nabigo kapag lumapit kay Mr. Butingting Everything. Wala sa kanya ang mag-abono o mag-time off from family time. Ang prioridad ay siguraduhin seamless ang operasyon ng opisina. Ang kanyang repair projects ay nagbigay daan upang makapagtala ng savings ang lungsod ng mahigit kalahating milyon. Ginkarawat ni Ramon Sumagang, empleyado sa LGU Calbayog, ang dangal ng Bayan Award tikang kan Executive Secretary Ralph Fracto sa ginbuhat nga pagpupugay 2025 parangal sa mga lingkod bayani sa Malacañang Palas. Ang dangal ng Bayan Award ang ginpepresentar sa Civil Service Commission sa mga personahe sa gobyerno nga nagpakita sa pambihira nga kabayanihan sa serbisyo, katapatan ug malasakit sa publiko, mga aksyon nga labaw pa sa ginlalauman sa katungdanan. Nag-atender liwat sa seremonya sa Calbayog City Mayor Raymond Uy ug CHRM Officer Maria Risa Colico kumusuporta kan Sumagang. Ang dangal ng Bayan Award ang pagkilala dirila sa usang nga individual kundi sa dedikasyon sa mga public servants nga padayon nga nagseserbe nga may integridad ug malasakit sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Kadugal nga sumat ng ikayhan DYAS, mga former rebels sa Eastern Samar nataganhin Safe Conduct Pass sa Eastern Samar Provincial Office, Police Provincial Office nagpatapod hin suporta. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas Report.
Ilarom han paningkamot nga makabutan ang tinuod nga kalinaw, formal nga gindumara han National Amnesty Commission o NSC, ang panisyohin mga Safe Conduct Pass o SCP had dati mga rebelde nga binalik hapidan gobyerno didiha Eastern Samar. Ini ang gindumara hakampuhan 502nd Combat Engineer Battalion han Philippine Army, ha Barangay Lalawigan, Syudad han Borongan han Enero 27. Personal nga tinambungan okasyon hi Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director han Eastern Samar Police Provincial Office. Inin agud ipakitan suportahan kapulisan hini nga makasaysayan nga pitad para han reintegrasyon han dati mga rebelde ngadto ha komunidad. Ang Safe Conduct Pass sa nga dokumento tika nga NAC. Katuyuan hini nga taganhin proteksyon ang mga aplikante. Lakip na aton mga dati miyembro han CPP, NPA, NDF. Agud dirihera aristuhon samtang ginproproseso ang ira aplikasyon para han amnestiya. Subay han Memorandum Order Number 36 ang SCP ang nagsiserbi nga siyahan. Garantiya seguridad. Nagahataging kagawasan na pagbiyahe. Agud makumplito ang mga requisitos nga waray kahadlok nga dakpo tungodan mga kaso nga sakupan proklamasyon ng amnestiya. Ikaduha, pagsuspinderhan mga reward. Temporaryo nga ginsususpinder ang anuman nga mga pabuya o reward para hapagdakupan may ada kaput hini nga pas. Ikatulo, tulay hari integrasyon. Nagpapadagmit ang transition han mga aplikante. Pabalik ang normal nga kinabuhi kumo mga produktibo nga miyembro han sosyedad. Gintagan hindoon nga ang Safe Conduct Pass invalidula samtang pending o ginaadman pa na aplikasyon han amnestiya. Hailarom han Proclamation Numbers 403, 404, 405, and 406. Bisan kung diri pa ini automatic nga paghatag hin amnestiya, ininusa nga temporary protective measure agud masiguro nga talwasan aplikante samtang nakikiguoperar ha gobyerno. Ang presensya ni Police Colonel Macasil nga han militar han okasyon inagpapakitan pagkausahan Armed Forces of the Philippines ngan Philippine National Police hapag suportahan mga polisiya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para hantama ngan hapsay nga pag-atubang han internal nga seguridad han nasod. Pinaagi ni nga programa ginaaghat adton mga nahibibilin pa ha kabukiran nga manhimulo sini nga oportunidad agud magkaadahin bagong nga tinikangan kaupod ang ira pamilya hamamingaw nga pamaagi. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat Ate Daisy Lalosa Bilizar, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU Agriculture Technology Business Incubator naghimo og technology monitoring visit sa mga incubatees sa RAISE Eastern Visayas. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gipahigayon sa VSU Agriculture Technology Business Incubator kon VSU ATBI, pinaagi sa RAISE 8 project team ang technology monitoring and evaluation visit ngadto sa ilang mga incubate ni atong Enero 26 ning kasamtangang tuig isip kabahin sa post-technology adoption process. Gisakupan sa monitoring activity ang 5 Shepherds Corporation ug ang Bunga Women Farmers Association nga tumong masusi ang hustong paggamit, pagsunod sa kasabutan ug kahimtang sa mga teknolohiyang gi-adopt pinaagi sa proyekto. Ang site visit gipangunahan ni Ms. Julie B. Aguinaldo, Head sa Knowledge Product and Commercialization Office kun KPCO. Kauban si Mr. Leonifer Scala, Technology Generator. Sa 5 Shepherds Corporation, gisusi sa monitoring team ang paggamit sa mga teknolohiya sama sa vacuum fryer o extrusion systems aron masiguro ang hustong implementasyon o pagsunod sa mga kasabutan. Sa hapon, mipadayon ang team sa pasilidad sa Bunga Women Farmers Associations, kauban si Dr. Roberta Lauzon, Technology Generator. Ang panaghisgot nagtutok sa product development o commercialization, diin gipasuogda ang ilang mga flagship products nga Bunga's Best Takudo Chips o Sweet Potato Noodles. Kini nga kalihukan nagpamatuod sa padayon niya paningkamot sa VSU Agriculture Technology Business Incubator sa pagsiguro nga ang mga gi-adapt nga teknolohiya husto nga gigamit, nagsunod sa mga kasabutan ug kanunay nga gisuportahan aron mapalambo ang pagtubo sa mga negosyo ug mapalapad ang positibong epekto sa komunidad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Daghang salamat Glody Kayunda. Sa atong lain pa nga balita dinhi sa Southern Leyte, fishing gear caravan gilunsad sa Philippine Coast Guard Southern Leyte. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas report. Formal na ang gisugdan sa mga otoridad ang pag-renew sa lisensya sa mga fishing gear o sakayan sa pangisda sama sa bangka, baruto ug uban pa atol sa paglunsad sa caravan ni aging adlaw. Matud pa kang Information Officer Jovil Montemayor, ang lokal nga gamhanan sa maasin, pinaagi sa City Environment and Natural Resources Management Office, nagsugod na sa tinuig nga barangay caravan nga naghatag prioritisasyon sa mga lugar nga daplin sa baybayon. Unang gihimo ang kalihukan sa barangay Maria Clara, dayon gisundan sa barangay Asuncion. Kini nga kalihukan gihimo uban sa koordinasyon sa Southern Leyte Maritime Police Station nga gipangunahan ni Police Captain Reno Akangan, Philippine Coast Guard Station Southern Leyte, ubo sa liderato ni Lieutenant Junior Grade Walter Leal ug Coast Guard Substation Maasin nga gipangunahan ni ENS Peter Paul Sanier, kauban ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Tumong niini ang mas luwas nga kadagatan pagsunod sa balaod ug padayon nga suporta sa atong lokal nga mananagat. Lakip sa gihimo sa mong aktibidad mao ang information drive aron matudluan ug mahatagan og klaro nga impormasyon ng mga mananagat kabahin sa proseso, mga requirements ug mga regulasyon nga angay sundon. Balita gikan sa Nakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas. Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bueno, itong oras, 1 minuto sa dili pa mag-alas 9. Rikita sa ato nga mga panamilit gikan sa ato nga mga kauban. Good morning. Yes, Ate Dalia, Ate Dayan, Ate Mikay Serbong, una naman namilit kami din sa Radyo Pilipinas Calbayog. Sa ngaran sa natin acting station manager Hinaro Navalon, ako ang inakaupod Charmaine Perito Balvas. Damang salamat sa naton tagkontribuer balita Suzette Pratencio. Nakaupod liwat natin sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Again, damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og sugad man, din naman tinatapos sa donaman partisipasyon niya ng adlaw. Damang salamat hato news contributors from DYES Ati Socaberian dati day sa Lalos sa Belazar. Ang aran nito na bugus ng person DYES amon station manager Ati Ruth Bunda. Chief Texter Joy Policarpio amon administrator buboy nga nanaka na partner di Master Control Engineer Al Queen. Ati dayon kamplon Antonio nakabakyang buwas nga hawha parehong oras ng istasyon din hila aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat sa padayon ninyo pagpaminaw ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Mao katong atong mga balita nga nakalap karong adlaw gikan sa VSU DYDs FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villar Gonzalo, kini si Micaela Goncora ug akong kauban si Glody Kayunda ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O gusab sa ngalan sa PIA Regional Head Ryan Arinto, kini si Bong Pidalino diri sa PIA Southern Leyte sa makausap pa nagpasalamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw. O hangtod na lang sab sa sunod higayon ning laing edisyon sa atong buntagong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. And yeah, there you have it mga Corpi. Mga katoto mga naandabog na hipos nga balita. Para karong adlaw nga Huwebes, Enero 29, tuig 2026. Salamat sa ato nga mga nakauban dinhi sa ato nga programa. Ingon man mga nagkontribuer sa ilang nga balita. Sa ngalan sa ato nga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara Orit. Kaubarato sa Master Control Engineer Nuki Parado o Rito Cabales. Ingon man Kuya Junan Tegra. Mayong buntag, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.